Ang Solid problema yun, kasi sa solid. Solid yung Pilipinas, sinabi niya. yung mga ibang nakakaangat, gusto nila sila rin nakakaangat. Kaya ang hirap pumasenso sa Pinas. Hola mga lods, so I am back na nga no, sa pagbablog. Ah? So, andito na ulit tayo. Syempre, meron ako isang kaibigan kasi sabi ko sa post ko nun na wala na ako maisip na content. Then meron ako isang kaibigan na nag-message sa akin, sabi niya, panoorin mo to. Ang simple lang ng ano niya, ng ginagawa niya, pero ang dami niyang followers, ang dami niyang viewers. Then chinek ko, sabi ko, sige, send mo sa akin yung link, i-check ko. Then nakita ko siya, ang pangalan niya ay si Kuya Renan. Si Kuya Renan, simpleng tao, tapos meron akong napanood na bagong-bago niyang upload na nakarelate ako. Napaka-humble nung taong to nung napanood ko siya. Kaya naman, na-inspire ulit ako na mag-vlog. Kasi sa estado ko, nasa akin lahat yung mga gamit na po pwede kong gamitin sa pagbablog. Pero dumarating talaga yung time na nakakawalang gana mag-vlog. Wala sa mood mag-vlog. Pero itong napanood ko to si Kuya Renan, nabuhayan ulit ako. Dahil napakasimple ng buhay niya at nagsisimula pa lang siya sa pagtupad ng mga pangarap niya. At natupad niya yung mga pangarap niya dahil dun sa pagbablog niya. At syempre sa pagsusumikap niya. Ang sabi sa akin, isa siyang tambay na may pangarap. Then, nung pinanood ko yung video niya, ay, ang humble ng taong to. Magkapareho kami ng ilang mga pangyayari sa buhay. Katulad ng kung saan siya nakatira ngayon, dati ganun din kasi bahay namin eh. Then unti-unti siya nakapagpundar. Kaya natutuwa ako sa kanya at na-inspire ulit ako. Bumalik yung gana ko sa pagbablog nung napanood ko siya. So siya yung gagawan natin ng reaction video. So tara, i-follow nyo siya sa kanyang Facebook page, Kuya Renan. Makikita nyo naman dito sa taas. Ay, dito. Makikita nyo kung gaano karami yung followers niya. Ang daming nanonood sa kanya. Pero napaka-simple o napaka-totoo ng mga content niya. Parang, alam mo yun, nangyayari talaga sa toong buhay. At walang ganun ka-arte. Pero ang daming nanonood sa kanya. Interesting yung mga content niya. So tara, panoorin na natin. Paayusin mo na bahay nyo. Nagpupundar ka na ng gamit samantalang yung buhay nyo yung kailangan gawin. Grabe naman yan. Gusto nyo malaking ref. Grabe talaga yung iba dyan maka-comment. Basta may ma-comment. Pero alam mo, may mga nagko-comment na yan, yung magbibigay sa'yo din talaga ng idea para magkaroon ka ng content. At mas ma-curious sa'yo yung mga tao kung sino ka. At mas marami magpa-follow sa'yo at mas marami kang kikitain. Pero minsan kasi hindi healthy eh. Pero bahay nyo pampulubi pa din. Puro tarpaulin, patawa ka. Grabe naman, pampulubi pa rin yung bahay namin. Mag-house tour na ba tayo? Sige, mag-house tour tayo. House tour. So ito guys, ito yung setup ko. Dito ako gumagawa ng content. Dito rin ako naglalaro most of the time. Ito naman guys, yung sala naming magulo. Alam ko, magulo talaga siya. So huwag niyo na sabihin. Ito yung kusina. Ayan, kung makikita nyo. Magulo siya. Magulo talaga siya. Ito yung pinagawa kong tambayan ko sa harapan ng bahay. Kawayan siya, tapos nipa. Ganyan sa probinsya. Lagi meron tambayan yung harapan ng bahay para mapresko. Ayan. Tapos ayan, si Marco, yung tamad kong aso. Tama. Tapos yung isa naman, si Blacky. Ayan siya. Blacky yung pangalan niya kasi itim. Malamang. Tapos Malamang. ito yung motor ko. Suzuki na crossover. Tapos ito yung kwarto namin ni Mrs. So, may pinto naman siya kahit paano. Hindi ko na sila papakita. Ayan, may mga nakasabit sa loob. Bakit? Para mas madali matuyo. Kasi may electric fan dito. Ayun yung TV na binili ko. Yung kinagagalit na nag-comment. Oo. Oo, napanood ko to dahil nababa siya dahil dun sa nabili niyang smart TV. Pero panoorin niyo yung iba niyang vlog. Panoorin niyo yung vlog na yun. Bakit siya nababash. Basta, ang dami kasi talagang basher. Hindi kayang maging masaya para sa achievement ng iba. Swear. So, wait lang. Hindi kasama yan. Nakita aircon. May kisame na rin naman kahit paano yung kwarto na to. Yan po yung simpleng house tour natin. At pwede yung sabihin na tama yung nag-comment na yung bahay ko hindi pa maayos yung pagkakagawa. Tapos pampulubi raw. Grabe naman yun, nag-comment na pampulubi.
At least merong tirahan. Tsaka, alam mo, yung bahay talaga, kahit napakaganda yan, ilang palapag pa yan, naka-tiles man yan, kung hindi naman masaya yung mga nasa loob, hindi mo siya matatawag na tahanan. Ang bahay, ang pinaka-importante, matawag mo siyang tahanan. Nagmamahalan yung mga tao na nasa loob. Hindi yung kung ano yung tsura ng bahay, magiging basehan na ng pagkatao ng nakatira doon. Hindi ka nun, Lods. Hindi ko maintindihan. Hindi, iniisip ko talaga. So yung mga pulubi pala, konkreto yung bahay, tapos yero yung bubong, ganun ba yun? Kompleto yung tubig, kuryente, tapos may internet, ganun ba yun dapat? Hindi, joke lang. Pero yun, nagsimula kasi yung comment na yun kasi nag-post ako ng video regarding dun sa pagkakapundar namin ng bagong TV ni Commander. Open at 6. Ayun. Opening Netflix. So yung TV na yun, malino kong sinabi na hindi naman yun bili, hulugan lang naman yun. Tapos tuwan-tuwa ako kasi meron siyang voice command. So magsasalita ka na lang dun sa may remote, magpapabukas ka ng Netflix. Alam niyo yung pakiramdam na nakabili ka ng isang bagay na ginugusto mo, pinapangarap mo. Tapos nung nakamit mo na, ginagamit mo na, di ba napakasaya ng pakiramdam? Kasi ganun din ako, mahilig ako sa TV. Dito sa bahay, 1, 2, 3 TV namin dahil nung bata ako, nakikinood lang din ako ng TV sa kalye. Nakikinood ako ng TV dun sa kapitbahay. Kaya, tapos dumarating din sa eksena na masasarahan ka ng pinto. Kaya nung nagkaroon na ako ng chance na kumita ng pera, bumili talaga ako ng TV. Ng maraming TV. Ng malaking TV talaga. Kasi yun nga talaga yung gusto ko. Kaya naiintindihan ko siya kung gaano siya kasaya dun sa naging smart TV niya. Kasi nga, alam mo yung pakiramdam na sa wakas meron ka na yung gustong gusto mo. Pero yung nakikita ng ibang tao, parang para sa kanila, napakasimple lang, pero para sa ibang tao, malaking bagay yun, Lods. Okay? Hindi pagiging parang ignorante dahil lang sa nagkaroon siya ng TV. Na siguro, yung nag-comment na yun, meron silang TV. Pero itong taong to, na-appreciate niya kung ano yung mga na-achieve niya, masaya lang siya. At finiflex niya yon at walang masama doon, Lods. Kaya dapat, pati ba naman yun? So natuwa ako na ignorante ako, sobrang saya ko. Tapos syempre yung mga nakafollow sa akin, yung mga nakapanood ng videos ko, natuwa din. Congratulations kuya, well deserved, di ba? Sa rin ako masaya para tapos, sa'yo. merong gantong comment ako mababasa. Habang nagkakasiyahan kami, meron palang hindi natuwa sa nangyari at ginawa ko. Well, may punto naman siya, di ba? Kailangan kong pagawa yung bahay namin. Pero syempre, kailangan ko rin na magpundar ng gamit ng paunti-unti. Kaso, ang iniisip ko talaga, katunog ng pangyayaring to, yung mga naririnig ko sa mga tropa ko. Yung mga kapitbahay tapos kamag-anak daw na medyo nakakaangat sa buhay. Tapos pag nakikita nila na yung mga kamag-anak nila o kaya kapitbahay nila na naghihikahos, medyo umaangat na rin ng konti, paunti-unti na nakakapagpundar ng gamit, nakakapagpaayos ng bahay, hindi sila natutuwa. Isa ka ba dun, Lods? Tinamahan ka ba, Lods? Hindi ka ba masaya sa achievement ng iba, Lods? Huwag ganun, Lods. Dapat happy ka. Pinaghirapan niya yun eh. Dapat masaya ka. Tsaka kung meron ka na, maging masaya ka dun kasi na-achieve niya din. Yung binabash mo. Sumasama yung loob nila. Ito yung comment, di ba? Ang sama ng loob niya na nakapagpundar ako ng bagong TV. May sinabi pa nga yun na mas mayaman daw siya sa akin, mas mapero daw siya sa akin. Pero hindi ko talaga maintindihan na. Bakit kasi may mga ganong klaseng comment? Huwag na tayong maglokohan. May mga ganito talaga. Kamag-anak o kaya kapitbahay na ganon yung ugali. Medyo nakakaangat kaysa sa inyo, pero gusto nila, sila lang yung nakakaangat. Pag nakita nilang paunti-unti kayong umaangat, sumasama loob nila, nasasaktan sila, gagawa sila ng kung ano-anong kwento, at napakarami nilang side comments sa kung ano-ano. In short, crab mentality yan, Lods. Hindi mo matanggap na merong mas nakakaangat sa'yo. Gusto mo, ikaw lang. Uy, huwag ganun. So for example, nakabili ka ng bagong motor. Kumuha ng bagong motor, hulugan naman. Nakapagpaayos kayo ng bahay. Wala, nagpapaayos ng bahay, hindi naman matapos-tapos. Kumuha kang bagong cellphone. Wala, naka-iPhone, paluwagan naman. I mean, bakit ganon sila? Bakit ganon sila? Diba? Mahirap bang sumaya sa achievements ng ibang tao? Ewan ko ba, yung iba talaga hirap na hirap makakita ng mga taong
masaya din. Hirap na hirap makakita ng umaangat sa laylayan ng kahirapan. Gusto nila sila lang. Bakit ganon? Bakit ganon, Lods? Tanungin mo yung sarili mo, Lods. Kung isa ka sa mga basher ni Kuya, isa ka sa mga basher ng nakaka-achieve ng mga pinapangarap nila, bakit ka ganon? Di ka ba masaya? Mahirap bang matuwa na lang kasi nakita mo na yung kapitbayo ka mag-anak mo na medyo naghihikaw sa paunti-unti ng umaangat? Gaano ba kasama sa loob na umangat din yung iba? Gaano ba kasama sa loob na may TV kayo pero may TV na rin yung kapitbahay nyo? Gaano ba kasama sa loob na nakakapagpunda na rin paunti-unti yung mga kilala o kaya kamag-anak o kapitbahay mong medyo naghihikaw sa ubo? Ibig sabihin, di ba, umaangat na sila. Bakit parang ang sama-sama ng loob ng ibang tao na umangat yung kapwa nila? Bakit ganon? Yun lang naman tanong dun eh. Bakit? Bakit ang hirap? Sipin mo yun. Kumuha lang ako ng hulugang TV, babanatan ka na, ipaayos mo muna yung bahay mo. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Ikaw ba nagbayad? Papakailan mo. Di, joke lang. Gaano ba kasi kahirap na i-congratulate yung kapwa mo na nakakaluwag-luwag na rin? Gaano ba kahirap na matuwa ka sa mga panalo ng kapitbayo ng kapwa mo? Gaano ba kahirap yun? Wala namang mawawala sa'yo kung sasaya ka kasi masaya yung kapwa mo, di ba? May napundar na gamit yung tropa mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, dapat masaya. Wala mawawala sa'yo. Diba? I-congratulate mo yung kamag-anak mo kasi na-promote. Wala namang mawawala sa'yo doon eh. Yung sinabi niyang yun, gaano ba kahirap magsabi ng congratulations, meron ka ng ganyan, congratulations, na-achieve mo to, I'm so proud of you, I'm happy for you. Bakit kailangan mong i-bash yung tao kaysa na mag-congratulate ka na lang, di ba? Ang problema kasi sa Pilipinas, yung mga ibang nakakaangat, gusto nila sila rin nakakaangat. Diba? Kaya ang hirap mo masenso sa Pinas. Legit na usapan. Kasi yung nasa taas, unti-unti yung kaitulak pababa pag umaangat ka. Tapos yung mga kasama mo naman sa baba, ihilahin ka pababa para hindi ka makaangat sa kanila. Yun lang. Crab mentality. Sad life, no? Diba? Minsan na nga lang ako mag-post ng mga nabibili kong gamit. May nagagalit pa. Gusto ko lang naman mag-celebrate, eh. Bakit ang sama ng loob ng iba? Pero, sabi nga nila, you cannot please everyone. So, kung may mga hindi natutuwa dyan kasi may mga konti akong panalo sa buhay, abangan nyo lang ako kasi mas pag-iigihan ko pa. That's the attitude. Para the next time, iba naman yung mapundar ako. Tapos, habang nakakapagpundar ako, napupundi kayo paunti-unti. By the way, ako nga pala ulit si Kuya Renan na nag-iisang tambay na may pangarap. Okay. Tama. Pangarap po yung mama naman. Nice. Ikaw, 2024 na. Sana yung ugali mo nung 2023 iniwanan mo na doon. Dapat New Year's resolution mo, maging maayos ka nung nilalang ngayong taon. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. See you Oh my next one. God. I like this. Diba? May punto rin naman yung nagsabi na naintindihan ko din yung punto na paayos mo na yung bahay. Pero syempre, di ba, gusto rin ng taong to maka-experience ng ganong kaginhawaan, ng ganong gamit, ganong appliances. Di ba? At wala masama kung i-flex niya yun kasi siya naman yung bumili nun. At hindi naman ang galing sa inyo. Hindi naman ang galing sa wallet ninyo yung pinambili nun. So, hayaan na lang natin sila. Hayaan na lang natin yung mga tao maging masaya sa achievement nila, sa mga nabibili nila. At kung i-flex nila yun, mag-flex ka din kung naiinggit ka. Di kaya di mo siya panoorin. Habang nakakapundar siya, nangingisay ka na sa inggit, Lods. Tapos siya, mas umaangat pa. Tapos hindi nyo namamalayan. Naabutan na nila kayo. Mas mataas pa. Pero, humble pa rin. Grabe. I like this guy. Gustong-gusto ko yung attitude niya. Napaka-humble pa rin. Kahit, alam mo, nakikita ko sa kanya na magiging successful siya balang araw. At magkakaroon siya ng malaking bahay dahil sa ginagawa niya. Pero mag-i-stay siya as humble. Yun yung nakikita ko sa kanya. Kaya, pinalo ko siya at pinapanood ko na ngayon. Simula ngayon. Papanoorin ko pa yung iba niyang mga videos at may inspire pa ako gumawa ng videos kasi nakakabilib tong taong to. So kayo Lods, okay? Ang moral lesson ng video na to, maging masaya tayo sa achievement ng iba. Walang mawawala kung magiging masaya kayo. Kung hindi nyo man nagugustuhan na may nakakaangat na iba,
huwag nyo na lang panoorin. Huwag na lang di kayo mag-comment. Manahimik na lang kayo. Payamanin nyo na lang yung sarili nyo kung naiinggit kayo. Di ba? Pero di ba, napakadali lang magsabi na congratulations, I'm so happy for you. Kesa naman sa magbigay kayo, ilaan nyo yung oras ninyo para mang-bash. Huwag ganun, Lods. Okay? And then, for sure, mas dadami pa yung followers nito, mas dadami pa mga views nito ni Kuya Renan. At isa na ako dun sa mga followers niya at manonood sa kanya. So, congratulations. I am so happy for you, Kuya Renan. Masaya ako para sa'yo. Dahil, yung mga na-achieve mo ngayon, dati pinapangarap ko lang din yan. Okay? So, maraming salamat mga Lods ha. Always remember, maging masaya kayo sa achievement ng iba. Para magkaroon din kayo ng blessings. Okay? Choose to be happy and choose to be kind. That's the key to success.